Binasag na ng mga miyembro ng Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated ang kanilang katahimikan sa gitna na rin ng mga isyu ng korupsyon sa Marcos Jr. administration. Si MJ Mondihar sa report. No, we shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Destabilization o pagpapabagsak sa gobyerno para kay Marcos Jr. ang mga komunikasyon ngayon sa 2025 BICAM report ng pambansang pondo na kanyang pinirmahan. Naon na lang itinanggi ng Pangulo na may mga blankong items sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Pero hindi nga GAA ang kinikusyon ng kanyang mga kritiko, kundi ang mga blankong items sa BICAM report o ang final version ng budget bill. Ilang araw matapos ang komento ni Marcos Jr. ay lumitaw sa isang news forum sa San Juan City ang pamunuan ng Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated. Produkto ng natatanging institusyon sa Pilipinas na pinagmumulan ng mga lider at general sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at iba pang uniform agencies. Mga dating general at opisyal na hindi na matiis ang grabing korupsyon ng kasalukuyang gobyerno. We voted to remain silent on these issues. However, nung General Assembly namin, nung January 25, the General Assembly voted that the PMTAA will go against corruption. Numero 1 sa puna ng retired officials ang korupsyon sa infrastructure programs ng pamahalaan. Mga pondong hindi raw nalalagay sa tunay na mga proyekto at binubulsa lamang ng ilang pamilya. Parang napakasakit na sila nagkokontrol ng budget, sila ang kontrata, sila pa rin ang subcontractor, and sila pa rin ang supplier. Ayon kay General Gonzales, matindi ang korupsyon ngayon kumpara sa mga nagdaang administrasyon, bagay na hindi nila kayang matiis dahil tinatawag ang kanilang pansin ng taong bayan. Bulgar na ngayon talagang open. Mahigit sa 11,000 ang mga miyembro ng PMAAA. Kasama na ang mga nasa active duty. Patuloy namang magmamasid ang mga kabalyeros sa takbo ng kasalukuyang gobyerno. At kung may pag-asa pa bang madala sa pakiusap ang mga nakaupo, na iwasto ang mga kamalian sa kanilang pamamahala. Pero kung sakaling hindi, Alam nyo, lahat naman tao yung patience is their limit. And if they see that the general public is really talagang napuno na, I think you have already experienced it in several occasions. Thank you, sir. The armed forces, the military will protect the people. para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SM9 News.